Kaya ba? Tuloy na sa inyo, di ba? Ayo. Present tense, polite form. Sige. Napicturean nyo naman, tama? Importante kaayo ang conjugation. Wala pa? Di ba i-picturean nyo sa inyo ngayon, ha? Picturean nyo naman. Ano magulang ito? Ayaw kanina. Picturean mo. Pwede man nga isang mag-picture, then isend sa Okay. Makinig na po. Present tense, polite form. Present tense conjugation, polite form. Importante kayo ang conjugation. Kasi sa English yun. Tinabala na ito ang tense niya kung past, present, or future, or present progressive. Diba? Balan ko na ito kung sentence question or answer. Kasi magamit na ito ng technique po. For example, ang sentence sa question is past tense. Tapos na. Pwede ba answer na ito is future tense? Pwede ba? So kung past tense ang question, dapat past tense po ang answer. Kaya nga mahimo na ito na siya ang keyword sunod kapag mag-exam na tayo. So, dapat kapisado ninyo ang conjugation. Kasi kanina word, salda to be. Ito yung dictionary form niya. Pag mo-conjugate na almost 30 or sobra 30 ang nawang aning. No? May mo siyang sa ayo. May mo siyang samnida, salbuyeyo, salgo shipoyo, salgo isoyo, salgo, ang dami po. Ang dami conjugation. So, dapat kabisado nyo ginang conjugation. Na yun na po nga, dapat kanina lesson is 150 din siya na ginadiscuss. Kasi mahirap po talaga. Dili pwede nga sa kadlaw, past, future, present, past, future. Tapos pag present progressive, disod kayo siya. So, karon nga adlaw, present tense. Kung ba naman past, sunod adlaw, future, then present progressive. Naina, yun para mas makuha nyo yung maintindihan. Kasi pag-abot sa exam, wala naman makita din ng mga naka-dictionary form. More on naka-conjugate na siya ka na. Kaya dapat pag-aralan niyo po paano mag-conjugate. For example, nag-memorize ka o 50 ka verb. Memorize ko na. Sada, tubay. Tada, tubay. Sada, kusli. Pag-abot sa exam na, wala na kayo makita ng sada, wala na kayo makita ng tada, naka-conjugate na siya. Sayo, tayo, chayo, gano'n na. So kung dili ka verse or dili mo kabisado conjugation, makalagit ka. Okay? So pakibasa, Sir Neri. Ayo. So, learn ko ba, no? Ikaw, sir? Ayo, lahat ng yan, no? Nasa taas lang. Nasa English. Is the verbal Ayo and oyo. Go. ayo and oyo is the verbal and adjectival conjugation. It is used to make declarative and interrogative statement for an action or a state. Ayo is added when the final vowel of a verb or an adjective stem is a or o, while oyo is added when the final vowel of a verb or an adjective stem is a vowel other than a or o if a verb or an adjective ends with hada or kada. Hada. Ay hada. Hada, change. Hada. It says Go. Eyo. Okay. Kaso, makinig ha. Ayo, oyo. Okay? It is the verbal and adjectival conjugation. Ibig sabihin po, ang ginakonjugate lang is ang verb o ang adjective. So ano nga yung verb? Yung action verb. For example, kain, makain. Verb na yan siya. Basta yung lumili ka ng galaw.
Yung sumasayaw, kumakanta, nag-exercise, nagtatrabaho. Basta naman nagaling ka o galaw. Yun yung mga verb. Action word. So na po lang adjective. So mga modifier po na siya ni noun. Minsan, yung modifier ni noun, mabilis, matangkad, okay? Short, ano siya, mababa, malaki, ano siya, maganda. Yun yung nag-modify kay noun. So modifier, adjective. Ang pinaka-example na ito is mabilis. Okay? Si agravante ay mabilis tumakbo. Okay? Yung tumakbo, yun yung action word, yun yung verb. Okay? Yung mabilis naman, yun yung adjective. Si agravante naman, yun yung adjective. Nakuha? So tandaan, ang gina-conjugate, verb o adjective. Ito may mga dadala. Pero dili talaga may dahil na-conjugate ko na kasi minsan. Pero adverb or minsan na mga lang na mayroon na. Okay? So, ulitin ako, ayo and oyo is a verbal and adjectival conjugation. It is used to make declarative and interrogative statement for an action or a state. So, ginabuhat niya ang isa ka verb, adjective, no? Mahimong interrogative or declarative. For example, sada. Okay? Lalo na po sa formal form. Kapag i-conjugate ka, pwede pa question, pwede pa answer. O yes, ayaw. Asa mo ka nagpalit? Asa ka magpalit? Asa ka nagapalit? Siya. So pwede siya pa-question. Pwede po siya pa-answer. Sayo, buying, or buying. Diba? So ginabuhat niya na pwede declarative, pwede po interrogative. Okay, sunod. Ayo is added when the final vowel of a verb or an adjective stem is a or o. Okay, so magbuhat ng example. Okay, makibasa? Palda. So first step para mag-conjugate ko sa baton, direct si tanggalon sila. Naiwan pal. Kaning pal, ano ginay ko niya nga? Verb or adjective stem. Stem. Okay? Ito yung stem natin. Ito yung verb stem natin. Salitang ugat natin. Ano siya? Kasi i-delete na itong sida, pabilin mo ng stem. Yun yung salitang ugat. Nakuha? So, dili porket memorize mo ng palda to cell, okay na. Kasi gina-conjugate mo na. So, karon sa verb stem nato, tanawon ko nato kung unsa to nga bawel. Kung si A o si O, kung si A o si O, mag-add ka o ayo. Okay, kinsa man itong bawel? Kinsa itong bawel? Kinsa itong bawel? So, kinsa may add? Ayo. So, yung panda na to cell, may mo na siya nga, pa-ra-yo. Meaning niya, cell or matatawag ing. Laro siya? Laro? Another. Pagkibasa? Salda. Ano yung salda? First step para mag-conjugate kung sa buhaton? Delete si? Naiwan? Ano siyang tawag sa iya ha? Ano siyang tawag naling nabilin? Verb stem. Pag verb, pag adjective naman, adjective stem. Klaro? Salita. O ha? Okay. So, dali ta magbase. Sa stem na ito, dali ta magbase kung ato ang verb stem. Nag-end or ang atong pinakalas na vowel is a or o at taog ayo. Asa taga-verb stem po natin, nag-end kay a or kay o at taog ayo. So, kinsang i-add na ito, Dre? Ayo. Ha? Ayo. So, plus ayo lang. Yo. May mo na nga? Sa ra, kasi angat ito tama. Sa ra, yo.
ang meaning niya na live or Living. sa English po, kapag i-conjugate natin siya, present tense or present progressive, matanggal po si it. Tama? Add ing. Ganun din po dito. Sa dayo, live or living. O diye, sa dayo. Question ha? Pwede kami ito question. Asa ka puyo? O di swear. Asa ka puyo? Sinapangan. Sinapangan sa dayo. Napamagay sa iyo. Puyo po sa sinapangan. Hindi pa question, hindi pa answer. Klaro? Another. Kami mo na. Lain mo inutan ng sino ha? Si Subong sir. Kasi, Wala lagi sir. Sa ano ito sir ba? Kung mabili mo sir? Heart massage dito sa may ano? Sa may mall. May ganito. Dali yung okay lang man sir. Basta parang pa naman. Dili ka sa yung cake mo. Massage dito yung lawas mo. Dili ka sir. Kung mabili lang po sir. Ano siya ang ano? Ito mo kung massage sir. Anong sakit o yung lawasan? Ito ka ito kayo. Okay mo. nasunod ba open na rin? Hindi mo na po Dali na. massage. Dali namin naman sir. Diyan mga mahilog ko sir, mga bayad sir. Ayun. Bayad ko mga hilog. Ha? Bye. Bayad. Kagla. Magpaspakul daw ang mga amigo sir. Sa Jensan, uso na. Usuwas din siya sir. Hindi na kaya sa namin po naman, pero hindi na kaya naman din. Hilog din sir. Mag-wisit sir. Ikaw sa ibang gusto, baka tao. Lupa po po sir. Sabi niyo, hindi mo na pala kaya sir kung warta ka namin mong masayista. Akala siya sa gawas, gusto na rin pinigil. Patayin mo si Steven. Oo eh. Oh my God. Back crack. Back crack eh. Okay na? Bilisan nyo para maka-next na punta. So, pinsan sir, wag gusto rin sa ano? Sa advance no? Ako pwede mo. Sa ako, wala nang reply. Erase na ako. Okay lang, mas hindi mo sikitin yung mata, susunod ako kulay. Para mano nyo ba, asang giat, asang gitanggal, Gracias, pero kaya ba yung kulay? Yan ang example. Oh God. Okay. Anda or anta to see. First step para mag-conjugate sa buhaton. Naniwan. Anong tawag nito? Verb. Pag verb ha? Pag verb naman. Pero pag adjective, adjective stem. So para safe ka, kasi kung di natin ma-identify, basta verb or adjective, stem na lang. Salitang ugat. Importante yun yung memorize yung stem niya ha. Salitang ugat niya. Kasi ka nang dapat, tanggal mo na. Please memorize mo ng video. So, an. Unsa ito nga bawel? Unsa ito bawel? A. So, an tao? A. Memo na nga. An. Ja. Kasi an. Ja. Yo. Sit or sitting. Klaro? Klaro? Another. Okay, pakibasa. Sa. Tubay.
Okay, first step, paano conjugate? Naiwan? Unsa tong vowel? Verbs. Unsa tong vowel? Unsa tong vowel? Kinsay add? A? Yo. Okay. Since ayaw itong i-add, kaya nag-end siya kay A, tama? So ayaw itong i-add, duwag na lang tao. Bakit yun na lang? So ayaw din, pwede nga mahimo siya nga. Sa ayo. Murag ayaw ako nung i-add kasi nandun na yung A. Tama? Pero kapag ka na-patching, na-final consonant, ayaw yung nag-i-add na yun. Tama nyo? Pero pag wala yung final consonant, ayaw na. Nandun na yung A. Tama siya? Ano ang meaning sa sayo? By or? Nakuha? Another. Patibasa? Tada, to ride. Kada? Right. Tayo na itong si? Maiwan? Okay. Anong tamo na, right? Nakuha? Kasi yung galing yung 2. Dictionary form pa na siya ba? Okay? To right. Dili na to sila, right na lang na. Nakuha siya? O, ito yung ating verb stem. Usa itong vowel. Usa itong vowel? Kinsang i-add? Bakit yun na lang? Dahil wala siya final consonant. Nakuha? So, add na lang o. Yo. Okay? Right. Right. Or right. Apple pang i. Add o ing. Pero pagka adjective, dili man kada ing ha. For example, beautiful. Adjective man siya, ginamodify niya ang noun ng beautiful. Dili pwede mag-add og ing ha, beautifully. Dili ha. Dili lang sa verb. Beautiful, beautifully. So, mag-add lang og ing sir. Nakuha nyo? Sa verb talaga. Klaro? Next! Klaro? Puda, to see. Pakibasa? Puda, To watch, look, to to see. see. Tatlong meaning yan. First, Mr. Buaton. Remove. Naiwan? Ano tawag kay Po? Ano tawag kay Po? Right. Ano tawag kay Po? Action word. Word stem. Word stem. Stem. Okay, tanong na po si verb stem. Asa nag-end or sa mga vowel ang naka verb stem? So, kinsa i-add na to? Mali. Ayo is added when the final vowel of a verb or an adjective stem is a or o. So, kinsa i-add na to? A, o. Kasi a o o. Sino yun na to? O. Nakuha? So, kinsa i-add? A, o. So, paano i-add? Sige lang, may idea. Payo. Paano i-add? Paano i-add? May mo mga anak? Wala ko na eh. Anak? Idikit. Bakit Bakit idikit? kulot ba? Bakit? Eh, Kasi po, may combined vowel ka nga. Wa. Tanda na, may combined vowel ka wa, kaya idikit na natin si a, and yo. Pero ayaw yung na itong i-add. Pero may combined vowel na a, na wa, kaya dinikit na lang po natin si a dito. No need na tong bilog. No need na rin, gano'n man. Naan naman tayo. Ano? So from puda, naging kwayo. Karon po, di ako sa conjugation. Puda, memorize din mo. To watch, to look, to see. Pag-abot sa exam, pag-abot sa sentence, inghalin mo ng counter. Makasamot ba ka? Kasi sa exam, wala na makita ang puda, pada, ganito na yung nakikita nyo na conjugate na siya. Either present tense, past, or future. So klaro siya? Kwayo, watch, watching, see, seeing, look, looking.
Klaro? Pakibasa? Pakibasa? First step? Layuan? Layuan? O. Muna ito ang stem. Verb stem. Isa itong vowel. Isang iyan. Sabihin mo kaya ayaw? Dikit si A. Then, magiging wayo. Come or coming siya. O diba, from oda ang layo, naging wayo na. So, diyan kapag sa conjugation, automatic banda ito. Kawan? Okay, so, practicean, nalikabutan, na-memorize ang conjugation. Kasi hindi naman karoon, at least sila inay, taga-adlaw. Okay, so may tanong kay Ayo? May tanong kay Ayo? Sure? Klaro? May question sa kung naglibog, pwede pa tayo maggawa ko gano? Example. Naglibog pa? Question sa? Magtanong mo yun, please. Sino tanong kayo? Ma'am, parang awa mo na ma'am. Tanong ka. Ikaw, mo ganyan. Sige, tanong. Wala? Actually, dahil na example niya. Yes, sir. Tanong, sir. Okay na? Sir. Sa part sa exam, sir, asa na siya mga, asa siya gagawin sa part sa exam? Halos tanan, sir. No, nandyan siya, makikita nyo. Makita natin may mga nakakonjugate na siya sa pinaka-tumoy sa top sentence. Kasi nga, nahuli yung verb nila. Okay, ganito. Subject, verb, subject, then object, tapos verb. Baliktad. Sa tuwamang God, subject, verb, tapos object. For example, ang word na to, I am eating apple. Muna sa English. Sa ilahan, may mo siya na I am apple eating. Chonen, sagwaral, mugoyo. Mugoyo yung ating verb nasa dulo. Pero halos talaga ng items na halos makita mo na conjugate siya. Lalo na sa mga long paragraph, sa mga fill in the blanks. Sa question siya ginagamit kayo, sir. Nasa sentence talaga yan siya. Yung mga question, talag siya lang na ay mga conjugate dito. Pero mismo nga sa content, yun mismo. Sige lang, sample taon niya. Sample taon. So dito po sa pag-conjugate, may question? Sa pag-conjugate, may question? Wala? Okay. Next na ta. Number 2. Kayo Oyo. So sabi sa rules, kapag daw yung ating verb step or adjective step nag-end sa vowel na other than a and o, add o, yo. Ay kapag yung ating verb stem or adjective step nag-end sa vowel other than a and o, add o, yo. Example. Mukta or mukta to be. First step, Taiwan. Kasi tawagan yung mukta ni. So sa verb stem na to, tanawin na to kung saan bawel na. Isa bawel. Other than a and o. Maliban kay a and o at klaro? Pag dili ka si a, dili po si o, ang bawel na to at tao. Klaro siya? So, kinsa kaya? One or two? Kasi nga, other than, a, o. Add, o. Ganun lang kadali po. Add ng tao. O. Yan na siya nga. Go, yo. Bakit mo go, yo? Aangat yung geyo papunta sa papunta sa second syllable. Anong meaning ng go, yo? Eating. Eat or Eight. add ng tao, ING. Ako ha?
Another example. Paraan ka lang. First step, Na. alisin si Na. Naiwan. Kinsa man ang atong vowel? E. So si E, other than A and O ba siya? Ha? Yes. So add O, U. Yup na yung silent. Mayroon. Opso. May pera ka ba? Ton is soyo. Ops. May pera ka ba? Ton is soyo. Do you have money? Pero ne is soyo. Ne, soyo. Soyo. Ang kabaliktaran naman niya, ang antonyms na po niya si Op, soyo. O, Soyo. ta. To not have naman ito. Okay, wala. First step, Delete. Sila. isa yung delete. Sila. Naiwan. Kinsa to ang vowel? Si O. other than A and O. So add Koyo. Yeah. Right, kasi lang. wala. Mayroon. Isoyo mayroon. Soyo wala. Bakit opsoyo? Soyo. Yes. What? Isoyo mayroon. Opsoyo wala. Ton is soyo. Pag wala, aniyo. Ton, soyo. Ha? Pag mayroon soyo man na. Ano na, marami. Diyan. Buti maso. Wala. Soyo. Hindi. Ha? Odi. Asa. May pakita daw. Asa. Asa. Odi. So again ha, kapag nakita na to sa verb stem, ang bawal na to sa verb stem is other than A and O, at o, Oyo. Koyo. o, yo. Lalo, pag ang atuang nga verb or adjective stem nag-end sa vowel other than A and O, it's ang itungan. Pag A and O, Ayo. Ayo.